Isang paring nagngangalang Fabian Haratula ang sinasabi ng salarin na mastermind sa naganap na pagpatay sa dalagang nagngangalang Grace Salamico. Dahil nung nadakip na si Candro, ang pangunahing suspek sa pagpatay sa dalaga, ay umamin ito sa nagawa niyang kasalanan dahil di na raw niya maatim ng konsensya niya ang nagawa niyang malaking pagkakamali sa kasong ito, ayon sa mga nag-imbestiga o may hawak nun ng kaso. Nung inulit nila ang mas detalyadong pag-iimbestiga, ay mas marami pang sikreto ang lumabas. Sabi ni Mario Umapang na siyang chief investigator, muling sinuri ang mga ebidensyang nakuha sa silid. Natuklasan nilang may fingerprint ng ikalawang tao sa kutsilyo at dugo ang krus. Hindi ito kay Grace at hindi rin kay Father Fabian. Ibig sabihin, posibleng may ibang taong direktang sangkot sa pagpatay. Nakahanap din ng mga pulis ng isa pang diary at mga liham na nakatago sa tukador mismo mula sa silid ni Grace. At doon nila nakumpirma na matagal na palang may lihim na relasyon ang pari at si Grace. Nakasulat sa diary ni Grace na humihingi siya ng tawad sa Panginoon dahil daw sa maling ginagawa nila ng pari. Pero tao din lang daw siya na nagmahal. Yun nga lang ay sa isang pari. Pero sa ibang bahagi ng diary niya ay may mga inaalok daw ang pari sa kanya. Minsan ay gusto na nilang umalis sa kumbento at magsama na sila. At minsan naman ay tungkol sa pagbibigay ng pera sa kanya. Pero sa relasyon nilang dalawa ay hindi lang pala sila ang nakakaalam nito. At dito nila nabasa ang pangalang Candro Mayorta, isang kusinero sa kumbento. Itong lalaking ito ang nagluluto tuwing may spiritual retreat doon at siya ngang nakakaalam ng relasyon ng pari at ni Grace. Nang malaman yon ng mga investigador, hindi sila basta barabarang kumilos. Hindi pa sila nandakip ng mga tao kahit na may nalalaman na silang pangalan. At ang ginawa nila muna ay sinuri ang financial records ng simbahan na konektado sa kumbento kung saan din nagmimisa ang pari. Sa papel, nakita nilang may malalaking halagang inililipat mula sa pondo ng parokya papunta sa personal na account ni Father Fabian. Walang malinaw na paliwanag kung saan ginastos ang pera. At ito ang malupit. May koneksyon din ang pari sa mga kahinahinalang transaksyon sa lupa at ari-arian ng simbahan o ng kumbento kung saan siya tumutuloy. Dahil dito, nabuo ang teorya ng mga pulis na hindi lang ito tungkol sa pagkamatay lang ng isang babae o ng dalaga, kundi ito ay kaso ng pagnanakaw, panloloko, at pagtatakip ng isang bawal na relasyon. Kaya dito, naginalugad ng mga pulis ang buong katotohanan sa buhay ni Grace Salamico, Father Fabian, at iba pang sangkot sa kaso. At dito, nag-umpisa pala lahat, dekada 90, sa isang bayan sa Negros Occidental. 18-year-old non si Grace nang pumasok siya sa isang kumbento ng simbahan. Pero ibang parte ng bayan nakalagay ang kumbentong ito, hindi siya mismong katabi ng simbahan. Malaki ang kumbentong yon dahil ginawa rin itong spiritual retreat house ng mga estudyante at iba pang mga grupo. Nandoon si Grace bilang postulante o ang tinawag nga nilang nobisyada. Ito yung mga taong nag-aaral o inihahanda para maging isang ganap na madre nung araw. Kaya may mga kasama rin si Grace na ibang babae na kagaya niyang nag-aaral. At isa sa naging kaibigan niya dito ay si Rosaliena. Pero sa grupo ng mga postulante na ito, si Grace ang kapansin-pansin sa lahat sapagkat maganda ito at maputi, tsaka napakahinhin kung kumilos. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit napansin siya ni Father Fabian. Si Father Fabian naman ay matagal nang nagsisilbing pari sa bayan. Kilala na siya ng mga tao o ng mga madalas na nagsisimba. Tagal niya dito ay ganun na rin sila katagal magkaibigan ni Candro, ang katiwala sa kumbento. Minsan kusinero, minsan hardinero na rin si Candro sa lugar. Kaya halos lahat ng naglalabas-masok sa kumbento o retreat house ay kilala niya. Pati ang mga nangyayari sa loob. Ibig sabihin, maski ang mga sekretong kababuyan na nangyayari doon ay alam niya. Kaya maski nga ang pagsisimula ng relasyon ni Father at Grace ay nalaman niya. Nagsimula ang relasyon ni na Father Fabian at Grace
Ilang buwan matapos, pumasok ang dalaga sa kumbento. Dahil madalas magsagawa ng misa at spiritual retreat doon ang pari, palagi silang nagkikita at nagkakausap. Nung una, simpleng kumustahan at pagbibigay lamang ng payo ang ginagawa ni Father Fabian kay Grace. Pero habang tumatagal, naging mas malapit sila sa isa't isa. Madalas na rin kausapin ng pari si Grace nang silang dalawa lamang, sa kantina o sa ibang parte pa ng kumbento, hanggang sa dumating sa punto na naikama na nga ni Father si Grace. Ayon pa kay Candro, magaling si Father magsalita sa mga babae at sinasabayan niya ito ng paggamit ng pera. Nagre-regalo si Father ng kung ano-anong material na bagay para maging mabuti ang tingin sa kanya ng isang babae, lalong-lalo na sa mga baguhan sa kumbento. Kaya nga nang di nagtagal, naging sila ni Grace sa Salamico. Dalaga at batang-bata si Grace, kaya madali itong namanipula ng pari. Kaya dito niya unti-unting nalaman na may relasyon na pala si Father at ang dalaga. Nakumpirma niya ito nang minsang nahuli na niya ang pari na nanggaling sa silid ni Grace ng 10 oras na ng gabi. Pero tikom bibig si Candro dahil magkaibigan sila ng pari. At hindi na bago yun kay Candro dahil kilalang kilala na niya si Father. Dahil ayon sa salaysay niya, matagal nang gawain ni Father na makipagrelasyon sa mga bagong pasok na dalaga sa kumbento. At dito na rin naikwento ni Candro sa mga pulis na bukod pala sa relasyon ng pari kay Grace, ay meron palang ibang babae si Father sa labas na nauna pa kay Grace. Naniwala naman ang mga pulis sa sinasabi ni Candro dahil napagdugtong nila ito dahil sa mga nakita nilang sulat at dokumento na galing mismo sa babaeng karelasyon ng pari. At mayroon nga silang isang anak ni Father. Ang babae at ang bata ay lihim na sinusuportahan gamit ang perang nagmumula pala sa simbahan. Kaya dito na rin naging maliwanag kung bakit napupunta sa account mismo ni Father ang pondo ng simbahan at ng kumbento. Maaring maluhong buhay ang binibigay ni Father na buhay sa anak niya sa labas at sa babae, at pati na rin kay Grace mismo. Ang motibo o ang pinupunto ng mga investigador noon ay baka natuklasan ni Grace na may iba pang sinusuportahan si Father Fabian, at nalaman nito ang kalokohang pinagagawa ng pari sa pondo ng simbahan. Kaya siguro siya pinatahimik ng tuluyan, at nagkaroon sila ng ideyang ganito. Nang kausapin nila si Rosaliena na kaibigan ni Grace, sinabi niyang madalas magtanong si Grace tungkol sa pondo o pera ng simbahan. Ilang araw bago ang pagpatay, sinabi ni Grace na kailangan niyang harapin si Father Fabian. Naalala rin ni Rosaliena ang isang hindi kilalang lalaking nakaitim na lumabas sa retreat house noong araw ng krimen. At ganito ang buod o nag-umpisa ang pagpatay sa babae. Ayon kay Rosaliena, isang malamig na araw ng September, umaga sa kumbento o sa retreat house. Pagkatapos, maligo ni Rosaliena, ay tumulong siya sa paghahanda ng retreat house. May mga panauhin kasi silang darating ng araw na yon. May spiritual retreat na naka-schedule na gaganapin ng ilang araw. Pero napansin niyang wala si Grace. Tinanong pa niya ito sa iba nilang kasamahan, pero wala daw. Hindi rin nila napansin kung nasan. Kaya napagtanto niyang bakit parang biglang nawala si Grace. Sinabi niya sa iba na hanapin nila ito, pero yung iba ay abala sa pag-aayos ng mga bagay-bagay at gagamitin ng mga taong dadalo sa retreat. Kaya halos wala ding pumansin kay Rosaliena. Nagsarili si Rosaliena na hanapin si Grace sa gusali, hanggang sa naisipan niyang puntahan na lang ito sa silid mismo nito. Nang kumatok daw siya sa silid ni Grace, ay walang sumasagot. Makailang ulit daw niya itong tinawag sabay katok ng pinto, hanggang sa sinubukan niya itong buksan. Nang mapansin niyang hindi pala nakalak ang pinto, diretso na niya yung binuksan. Hindi pa man niya yon nabubuksan nang todo ay naamoy na niya ang parang naipong lansa ng dugo sa loob. Madilim pa yung kwarto nung nabuksan niya ang pinto. Hanggang sa pagpindot niya ng ilaw ay doon na tumambad sa kanya ang nakahandusay na katawan ni Grace sa flooring ng silid. Punong-puno ng bahid ng dugo ang katawan na tuyo na. Napasigaw si Rosaliena sa nakita niya at parang nanlambot na lang sa nakita nitong karimarimarim na itsura ni Grace. Pinatay ito sa brutal na paraan. Sa itsura pa lang,
Dumating ang ibang tao na kasamahan nila sa kumbento at nakita ng lahat ang nangyari kay Grace. Mabilis namang may nagkusa na i-report ito sa mga pulis at sa ilang minuto lamang ay dumating ang mga otoridad na pinangunahan ni Detective Mario Umapang. Ayon sa kanya, sa investigasyon, napansin nilang walang malinaw na palatandaan ng matinding paglalaban. Nandoon pa rin ang mga gamit ni Grace, kaya hindi pagnanakaw ang motibo. Walang sapilitang pagpasok at walang nawawalang gamit. Kaya naghinala ang mga investigador na maaaring kilala o nasa loob lang ng gusaling yon ang pumatay kay Grace. Kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Grace sa komunidad ng simbahan. Sari-saring reaksyon ang sinasabi nila. May naaawa kay Grace at mayroon din namang bumubulong na dahil daw ito sa pakikipagrelasyon niya sa isang mataas na tao sa simbahan. Sinuri ni Mario Umapang ang mga forensic report. Ayon sa resulta, iniwan sa crime scene ang kutsilyong ginamit sa pagpatay at namatay si Grace dahil sa 5 saksak sa kanya. Karamihan dito ay sa kanyang dibdib o katawan. At sa dibdib pa ni Grace ay may iniwang maliit na cross na gawa sa kahoy. Kakaiba ito dahil karaniwang itinatago o itinatapon ng salarin ng armas. Para sa mga investigador, posibleng sadyang iniwan ng kutsilyo at krus para magmukhang may simbolikong pagkaawa o mercy killing ang krimen. Sa pagpapatuloy naman ng pagkausap nila kay Rosalina. Bago daw kasi nawala si Grace ay bigla na lang nagbago ang kilos nito. Naging tahimik ito, balisa, at madalas pumunta sa prayer room ng kumbento ng gabi. Hindi sinabi ni Grace kung ano ang problema, pero halatang may kinatatakutan siya. Dagdag pa rito ang pagkakita ni Rosalina sa lalaking nakatalukbong nga palabas sa kumbento matapos ang krimen. Pero wala pa ring clue ang mga pulis noon hanggang sa napasa kamay na nga nila ang diary at mga liham sa kwarto ni Grace. At dito na napunta ang atensyon ng mga pulis kay Father Fabian at sa kaibigan o katiwala nitong kusinero na si Candro Mayorta. Pero naging magulo muna ang unang investigasyon ng mga pulis sa dalawa. Dahil si Father Fabian daw ang huling taong nakitang kasama ni Grace bago ito mamatay. Sinabi naman ng pari na sandali lamang silang nag-usap tungkol sa gawain sa kumbento at tungkol lang naman daw yun sa mga darating na panauhin. Pero hindi nagtugma ang kanyang kwento sa sinabi ng ibang saksi. Wala rin siyang malinaw na alibay sa oras ng krimen kung nasan nga ba siya. Napansin din ni Mario Umapang na sobrang kalmado ni Father Fabian pag kinakausap nila at mukhang hindi naman siya naapektuhan sa pagkamatay ni Grace. Kaya sa hinala nila, nagpapanggap na lang ang pari kasi hindi alam ng pari na nung oras na kausap nila ito ay hawak na ng mga pulis ang mga liham at diary ni Grace na may relasyon nga sila. At ang ibang liham na nakita ng mga pulis ay mga sulat ng pari na parang pagpapakita ng pagmamahal kay Grace. Kaya imposible na walang nararamdaman ang pari sa pagkamatay nito. At sa pagpapatuloy ng pag-iimbestiga sa dating buhay ng pari, nalaman nilang dati na siyang inireklamo dahil sa sobrang higpit at mapanakit na pamamaraan sa ibang parokya. Pero hindi naman siya pinarusahan. Sa halip, inilipat lamang siya sa isang bayan ng Negros Occidental. Nalaman din ng mga pulis na may isa pang babae ang nawala sa kumbento bago namatay si Grace. At ang babaeng ito ay si Samantha, ang sekretarya ni Father Fabian. Nag-resign ito bago nangyari ang krimen sa kumbento. Agad na natukoy ng mga investigador kung taga saan ito, kaya personal nilang pinuntahan si Samantha sa kanyang bahay. At doon nila piniga si Samantha kung ano ang nalalaman niya sa nangyari at bakit nag-resign ito bago ang krimen. Wala namang itinago si Samantha. Sa kanyang sinumpaang salaysay, una sa lahat ay hindi na raw niya maatim ang ginagawa ni Father Fabian na pangungurakot nito sa pondo ng parokya at sa panloloko nito sa mga tao. At alam din niya na may relasyon si Father at Grace, pati ang pamilya ni Father sa labas ng simbahan na kanyang sinusuportahan. Napilitan siyang mag-resign nung narinig niyang nag-aaway daw si Grace at Father tungkol sa pera at relasyon ng mga ito. Narinig daw niya ang boses ni Grace na kung di raw ititigil ni Father ang pagpapadala niya ng pera sa pamilya nito sa labas,
ay isisiwalat ni Grace ang pagnanakaw ni Father sa pondo ng parokya nila. Maski ang relasyon nila ay sasabihin nito, "So pera nga ang problema." Kaya nung malaman naman yon ni Samantha, ay nag-resign na agad ito dahil ayaw niyang madamay sa kaso ng pagnanakaw ng pari sa simbahan kung sakaling matiklo si Father. Hindi rin ikinailan ni Samantha na alam niya lahat ng transaksyon na ginagawa ni Father, maski ang paglilipat niya ng pondo sa bank account nito ay kasama si Samantha. At upang mapatunayan naman ni Samantha ang mga sinasabi niya, ay doon niya nga inilabas ang mga papeles ng simbahan at mga transaksyon ng parokya. Dahil dito, nabubuo na ng mga pulis ang kaso laban kay Father Fabian. Ngunit nang ulitin nga nila ang mas detalyadong pag-iimbestiga para hindi sila pumalpak, para masigurado nga na baka si Father ang pumatay, gaya ng nasabi kanina sa intro natin. Natuklasan nilang may fingerprint ng ikatlong tao sa kutsilyo at dugo ang krus. Dahil dito, nireview nila ang diary ni Grace. Kaya lumitaw ang pangalang Candro Mayorta. At ang taong ito na kaibigan ng pari ay bigla ring nawala, kagaya ni Samantha. Pero matapos na ang pagpatay kay Grace, hinanap ng mga pulis ang nagngangalang Candro na ito. Matapos ang paghahanap, natagpuan siya sa isang maliit na paupahang bahay sa kalapit na bayan. Sinubukan niyang tumakas nang dumating ang mga pulis pero nahuli rin siya. Sa interogasyon, itinanggi muna ni Candro ang paratang na siya ba ang inutusan ng pari para patayin si Grace. Ngunit habang nasa kustodiya siya ng mga pulis, ay kinunan na siya ng fingerprint ng mga pulis para makita kung ano ba talaga ang totoo sa sinabi niya. Nang di nagtagal, lumabas ang resulta at dito na hindi nakapagkaila si Candro dahil siya nga ang may fingerprint sa kutsilyong ginamit sa pagpatay kay Grace. Ayon sa kanyang pag-amin at mga sinumpaang salaysay, gabi bago matagpuan ang bangkay ni Grace, nagkaroon pala ng huling pagkikita sina Grace at Father Fabian sa loob ng retreat house. Si Grace mismo ang lumapit sa pari dahil gusto na niyang malinawan kung ano ba talaga ang plano nito sa kanilang relasyon. Ayaw na may kahati si Grace sa pera at atensyon ni Father. Kaya muling kinumpronta ni Grace si Father Fabian tungkol sa perang kinukuha nito mula sa pondo ng simbahan. Paulit-ulit na lang daw na tinatakot ni Grace si Father na isusumbong ito sa ginagawa niyang kabalbalan sa simbahan kung hindi siseryosohin nito ang pagsasama nila. Dito, naging mainit ang kanilang pagtatalo. Sinubukan ni Father Fabian na pakalmahin si Grace at pinakiusapang huwag gumawa ng anumang desisyon habang galit. Pero determinado na ang dalaga. Matapos ang kanilang pagtatalo, umalis si Grace at bumalik sa kanyang silid. Naiwan naman si Father Fabian na nag-aalala. Alam niyang kapag nagsalita si Grace, hindi lamang ang kanyang pagiging pari ang mawawala sa kanya. Posible ring mabunyag ang mga pagnanakaw niya sa pondo at mga transaksyon niya sa pera na inilalabas papunta sa pamilya niya sa labas. At dahil dito, kinausap ni Father si Candro at binayaran para patahimikin si Grace. Pati ang pag-alis daw nito sa kumbento ay sagot ng pari. Kaya si Father din ang nagbayad sa inuupahan niyang bahay kung saan siya natagpuan ng mga otoridad. Sinabi rin ni Candro na hindi raw pagpatay ang unang utos sa kanya ni Father Fabian. Takutin at pagbantaan lang daw si Grace dahil nga sa banta rin nito kay Father. Pero muntik nang nakatakas ng gabing yon si Grace. Muntik pang nakahingi ng saklolo sa pagsigaw sana niya. Kaya nung mahawakan siya ni Candro sa loob ng silid nito, nagpanik si Candro. Kaya sinaksak niya ito. At nung nagpumiglas ulit si Grace, ay doon na niya ito inundayan ng saksak hanggang sa mamatay ito. Kaya siya nakonsensya sa nagawa niya dahil wala naman sa plano ang patayin si Grace. Kaya ang ginawa niya ay ipinatong pa niya sa bangkay ni Grace ang isang maliit na krus para daw humingi ng tawad sa Panginoon. Dahil sa pag-amin ni Candro ay agad nang inaresto si Father Fabian. Hindi siya nanlaban. Sa paglilitis, ipinakita ng mga prosecutor ang bank records o mga papeles, pati ang mga transaksyon na hawak ni Samantha at diary ni Grace, mga lumang sulat ng pari kay Grace. Napatunayang si Father Fabian ang nagplano ng pagpapatahimik kay Grace. Bagaman wala sa utos niya
ang pagpatay kay Grace ay ang utos niya pa rin ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Hinatulan si Father Fabian ng habambuhay na pagkakakulong ng walang parol. Si Candro naman ay nahatulan din dahil sa direktang pagpatay kay Grace. Sa kwento, pinapatunayan lang nito na hindi lahat ng gumagamit ng pangalan ng Diyos ay mabuti. Tao pa rin naman talaga ang makasalanan at hindi ka rin maisasalba ng relihiyon na iyong sinasandalan kung puro kagaguhan lang ang iyong ginagawa.